Ang lahat po ng ito ay totoo pong nangyari. Pero karanasan po ito ng kamag-anak namin. Nag-umpisa po ang lahat nang may kamag-anak po sila na ikakasal. Kaya naimbitahan po ang buong pamilya nila. At dahil sinusunod pa sa kanilang probinsya ang tradisyon, kung kaya dun sa lugar ng babae dinaos ang kasalan. At dahil sa partido sila ng lalaki, kaya sila ang pumunta dun sa lugar ng babae. Umarkila sila ng sasakyan. Bali 2 jeep silang lahat na punong-puno hanggang sa itaas. Babiyahe pa lamang sila ay hindi na umano sang-ayon si Lola dahil may nararamdaman daw siya na hindi maganda. Pero hindi nila masyadong binigyan ng pansin ang mga sinabi nito dahil nga sa matanda na, kung kaya naisip nilang marahil ay nag-uulyanin lang. Masaya silang bumiyahe papunta doon sa lugar ng babae. Halos lahat sila ay masaya at excited dahil sa nasabing okasyon na iyon. Nang dumating sila doon ay magka-2:00 na ng hapon. Nagtulong-tulong sila na ihanda ang lahat ng kanilang mga gagamitin at lulutuin. Ang partidos kasi ng lalaki ang nakatoka para sa pagluluto ng mga ihanda. Habang yung mga kamag-anak naman ng babae ang siya nag-asikaso ng kanilang paglulutuan. May ginawa silang dabog na nakahiwalay sa bahay. Marami ng mga taong naroon na naghihintay sa kanilang pagdating. Nung mga bandang hapon na, habang abalang-abala sila, ay unti-unti na rin nagdatingan ang mga taong makikipagsaya sa kanila sa kinagabihan. Uso pa kasi sa kanila noong mga panahong iyon na bago ang mismong kasalan ay nagdaraos pa ng kasiyahan. Mayroong kainan at sayawan. Mayroon din silang inihandang munting programa. Pero bago pa magsimula yung kasiyahan ay bigla namang sumama yung panahon. At di nagtagal ay bigla nang bumuhos ang malakas na ulan. Buti na nga lang at bago ang makapagprepara ng mga kamag-anak ng babae, nilagyan nila ng malalapat na lona ang buong paligid ng bahay at tinugtungan din nila ng karagdagang bubong na yari sa dahon ng nyog. Kaya nagawa pa rin nilang may pagpatuloy yung sayawan at programa. Sa kabila ng malakas na pagbuhos ng ulan, tuloy ang kasiyahan. Tuloy din ang inuman at kainan. Ang malapit nang sumapit ang hating gabi, ang iba sa mga nagpunta at nakasayahan na taga roon sa lugar ay umuwi kahit pa umuulan. Pero ang karamihan sa mga kamag-anak ng babae ay nanatili at ipinagpatuloy ang kasiyahan. Ang iba naman na hindi na talaga kinaya ang antok at kalasingan ay natulog na. Kung kaya nagkalat ang mga nakahiga. Basta pwedeng mahigaan ay kanilang hinihigaan dahil puno na rin ng mga natutulog ang loob ng bahay. Antyohin ko naman nung mga oras na iyon ay nakikipag-inuman pa rin sa mga kamag-anak nung mapapangasawa ng pamangkin nila. Ang asawa naman niya ay abalang-abala na nasa dapog. 2 anak nila, parehong lalaki, na natutulog doon sa loob ng lutuan. Nang mga madaling araw ay mas lumakas pa yung hangin at ulan hanggang sa nakarinig sila ng napakalakas na ingay na ayon pa nga sa tiyahin ko ay makapanindig balahibo talaga yung tunog na iyon. Pero wala silang ideya kung ano iyon. Pagkat nun lang sila nakarinig ng ganon. At nagtaka sila dahil malakas iyon ng palakas. At para bang papalapit sa kanila. Hanggang sa bigla na lang nawasak ang dingding ng dabog.
Narinig niya ang malakas na pagsigaw ng kanyang asawa. Pero huli na ang lahat. Sinubukan pa niyang hawakan ang kanyang mga anak, pero natangay na siya ng malakas na pwersa. At namalaya na lamang niya ang kanyang sarili na nasa ilalim na ng pinaghalong tubig at putik. Nagpaikot-ikot siya sa ilalim. Halos wala siyang makita dahil sa sobrang dilim. Naririnig niya yung mga nakakakilabot na pagsigaw ng mga tao. Maraming bagay din ang tumatama sa kanya. Wala silang kamalay-malay na habang nagkakasiyahan pala sila ay may nakaambang ng panganib. At hindi nila alam nung una kung ano ba talaga ang tumama sa kanila. Saan nagmula ang napakaraming tubig na iyon? O kaya bigla na lang umapaw yung ilog at sa lakas ng agos ay hindi niya magawang makalangoy ng maayos. Ilang beses siyang lumubog at lumitaw. Sinubukan din niyang humawak sa anumang bagay na maaari niyang mahawakan, pero katulad niya ay tinatangay din ng mga ito. Sa pakiramdam niya ay para iyong walang katapusan. Hindi niya alam kung kailan yung titigil. Pero tuwing may pagkakataon na makakaahon siya, ay sinisikap niyang makahinga at kumuha ng hangin. Hanggang sa may makapitan siyang isang malaking sanga. Humawak siya ng maigpit at sa natitira niyang lakas ay hindi talaga siya bumitiw. Noong mga sandaling iyon, kahit gustuin niyang puntahan at tulungan yung mga naririnig niyang boses, ay hindi niya magawa. Dahil kahit mismo niyang buhay ay nasa peligro rin. Nakakakilabot yung mga panagoy na kanyang naririnig. Halo-halong tinig ng mga matatanda at bata. Mga nag-iiyakan at mararamdaman mo talaga sa kanilang mga tinig ang matinding takot. Para iyong katapusan na ng mundo. Pero hindi pa rin siya nawala ng pag-asa. Kailangan niya pa rin lumaban para sa kanyang buhay. Kaya ginawa niya ang lahat na kanyang makakaya. Mahigit kalahating oras na ay hindi pa rin nababawasan yung pwersa ng pag-agos ng tubig. Sinubukan niyang isampa yung isa niyang paa sa sanga dahil mauubusan na talaga siya ng lakas. At nangangamba siya na kapag hindi niya iyon gagawin ay siguradong matatangay rin siya sa uli. Nang mahigit ng isang oras ay doon pa lang niya napansin na unti-unti nang humuhupa yung tubig. At kahit paano ay naging kalmado na. Hindi tulad noong una na talaga namang rumaragasa. At habang nagaganap yung dahan-dahang pagbaba ng tubig, ay unti-unti namang nahahayag yung matinding pinsala na itinulot ng nangyari. Nakita niya ang ilang katawan na nakasabit sa mga puno. Nakatulad niya ay dagdag din ng napakaraming sugat sa iba't ibang parte ng katawan at hindi na gumagalaw. Naghalo na ang mga walang buhay na katawan ng mga tao at iba't ibang uri ng hayop. Dahan-dahan niyang iginala ang kanyang paningin at tumambad sa kanya ang kalunos-lunos na kalagayan ng lugar. Larawan niyon ng kawalang pag-asa. Napapikit siya at tuluyan ng napaiyak. Naalala niya ang kanyang asawa at dalawang anak. Nasaan na kaya sila? Nagawa kaya nilang makaligtas? Ito ang mga bagay na naglalaro sa kanyang isipan. Pinikit niyang muli ang kanyang mga mata at ipinahinga na muna ang kanyang sarili. Kailangan niya mag-ipon ng lakas. Hanggang sa nasilaw siya sa liwanag na tumama sa kanyang mukha. Umaga na pala. Mas mababa na rin ang tubig. At nagising siya hindi lamang dahil sa sinag ng araw,
kundi dahil sa nagsimula na rin kasing kumirot ang mga sugat na kanyang tinamo. Na talaga namang napapangiwi siya dahil sa tindi ng hapdi na kanyang nararamdaman. Doon lang niya naranasan makaramdam ng ganong katinding sakit. Napansin niya rin na hindi iyon tumitigil sa pagdurugo. Kaya kahit natatakot, ay dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang damit. Nanginginig ang kanyang kamay habang ginagawa niya iyon. At nagulat siya sa kanyang nakita na mabilis siyang napailing at iniwas ang pagkakatingin doon. Dahil sa nakakatakot na larawang tumambad sa kanya, nagtamo siya ng isang mahaba at may kalaliman na sugat sa kanyang sikmura na may kapiraso pang yero na nakabaon doon. At ang isa pang sugat na iniinda niya ay yung nasa kanyang braso na mayroon naman nakatusok pa na kapirasong kahoy. Umunit muna siya ng tela mula sa kanyang mga suot na damit bago lakas loob niyang tinanggal yung mga nakabaon sa kanyang sugat. Una na niyang inalis yung yero sa kanyang sikmura. Halos mawalan siya ng malay ng kanya iyong gawin. Pagkatapos niyang maalis ang mga bagay na iyon mula sa kanyang mga sugat, ay sa kanya tinalian ang mga ito ng tela upang pampatin ang dugo. Makaraan ng ilang oras ay mataas na at tirik na ang araw. Pero hindi man lang siya nakakaramdam ng gutom. At nang sa tingin niya ay may naipon na siyang lakas, ay nagpasya na siyang bumaba. Kailangan niyang hanapin ang mga mahal niya sa buhay at mga kamag-anak. At doon pa lang niya napansin, malayo-layo na rin pala ang pinagdalan sa kanya ng agos ng tubig. Habang dahan-dahan na naglalakad, ay tinatawag niya ang pangalan ng kanyang asawa at 2 anak. Hanggang sa makarinig siya ng boses sa di kalayuan, humihingi ito ng tulong. Kaya kanyang sinundan yung tinig na naririnig at di nga nagtagal ay nakita niya ang isang kaanak nung mapapangasawa ng kanilang pamangkin. May mga sugat din ito at may kalakihan yung nasa gawing ulo. Duguhan din ito at namumutla. Kanya itong tinulungan na makawala sa pagkakaibig. Maya-maya pa ay may nakita silang 2 tao na naglalakad at di nagtagal ay napansin din sila ng mga ito. Lumapit ito sa kanila at naupo sa kanilang tabi. Nagpasya sila na manatili na lang muna doon at maghintay ng mga tao na maaaring makatulong sa kanila. Pero habang lumilipas ang oras, ay unti-unti na silang nawawala ng pag-asa. Kaya nagpasya ang tiyahin ko at yung isang lalaki na sila na lang munang aalis para humingi ng tulong. Pero nang aalis na sana sila, ay nakarinig naman sila ng tinig ng mga tao. At paglingon nila, ay nakita nila ang 4 na kataong paparating. Nabuhayan sila ng loob at kaagad nilang kinuha ang atensyon ng mga ito. Makaraan ng ilang sandali ay nasa harapan na nila ang mga taong dumating. Humingi sila ng tulong. At hindi pa man sila tapos magsalita, ay kaagad nang kumilos ang mga ito at isa-isa na silang hinila para maialis doon. Hinawakan sila ng mga ito sa magkabilang kilikili at patras na hinila. Sinabi nila na kaya pa naman nila maglakad kahit papaano. Pero parang walang naririnig ang mga ito at nagpatuloy lang sila. Ininda nila iyon at namimilipit pa nga sa sakit ang iba dahil sa tumatamang kanilang mga sugat sa paa sa napakaraming bagay na nakahambalang. Nagkasabit-sabit ang kanilang mga sugat at balat sa mga matutulis at matatalim na bagay na naroon.
at hindi sila pinapansin ng mga ito na para bang walang pakialam. Kung kaya nga bawat madaanan nila ay nag-iiwan ng bakas ng kanilang mga dugo. At dahil kapwa na sila mahihina, kung kaya kahit labag man sa kanilang kalooban ang ginagawa ng mga ito ay wala silang magawa. Halos mawalan sila ng ulirat dahil sa tindi ng sakit. Maya-maya ay bigla na silang tumigil. Nagulat sila sa mga katawang kanilang nakita. Nang iba sa mga iyon ay kalahati na lamang. At kapansin-pansin ang pagkakapunit ng kanilang mga balat. Lalo silang nabalot ng hilakbot dahil masama na ang kanilang kutob. Mukhang hindi pulong ang kanilang nasumpungan, kundi kapahamakan. Dahil nakita nila ang ibang kasama ng mga nagdala sa kanila doon na nilalapa ang mga katawang nakahandusay sa lupa. Aswang ang mga ito. At siguradong sila na ang isusunod. Parang nagpiesta ang mga aswang sa dami ng mga taong nakahain para sa kanila. Kasi namantala ng mga ito yung nanghihina at naghihinga ng buhay ng marami. Hindi nagtagal ay mayroon nang lumapit sa kanila. Nanlilisik ang mga mata at takam na takam silang pinagmasdan. At lumuhod na ang isa sa tabi ng tiyahin ko. Dahan-dahan pa nitong hinaplos ang duguan ng mga binti at braso. Nang ilabot siya, nang maramdamang gumuhit ang mahabang kuko nito sa kanyang balat. Nakapapikit na lamang siya dahil alam niyang iyon na ang kanyang katapusan. Inihanda na niya ang kanyang sarili sa matinding sakit na kanyang mararamdaman. At narinig na niya ang malalakas na sigaw ng kanyang mga kasama. Pero kasunod noon ay yung sunod-sunod na putok ng baril. Naramdaman niyang biglang nagkagulo. Pagmulat ng kanyang mga mata ay nakita niyang nagpulasan ang mga ito. At nakita nila ang grupo ng mga kalalakihang papalapit at tinugis ang mga aswang. Sa wakas ay dumating na rin ang totoong saklolo. Binubuo ito ng pinagsanit na pwersa ng mga sibilyan, pulis at sundalo. Kabilang sila sa rescue team. Laking pasalamat nila at dumating ang mga ito sa tamang oras. Dahil kung hindi, ay sigurado nalapa na sila ng mga aswang. Ang ilan nga sa kanyang mga kasama ay naumpisa na at nakagat. Pero nakaligtas man siya sa matinding trahedya. Pero hindi ang kanyang asawa at dalawang anak. Kabilang na ang marami nilang mga kaanak. Kaya tama pala ang sabi sa kanila ni Lola, kung kaya dapat ay hindi na sila nagtuloy pa. Nagmula din po ako sa isang mahirap na pamilya. Marami kaming magkakapatid at panglima ko. Bata pa lang kami ay mulat na kami sa kahirapan ng buhay. Kaya nang makahanap ako ng pagkakataon ay lumayas ako sa amin. Hindi ako sigurado kung matatawag bang makasarili yung ginawa ko. Pero yung mga magulang ko kasi naman ay parang walang pagmamahal at malasakit sa amin. Lalong-lalo na yung tatay naming lasinggero na wala nang sapat na kinikita. Na kulang pa nga sa amin ay nagagawa pang uminom halos araw-araw. Kami nga ay hindi na nakapag-aral para lang tumulong sa kanila. Kaya nagpasya akong umalis sa amin.
dahil naisip ko rin yung kinabukasan ko. Sa naipon kong maliit na halaga ay nagpunta ako sa karatig lalawigan namin. Doon ako nagpakasakali. Kung ano-anong trabaho ang pinasok ko para lang makakain at mabuhay. Hoy, ang kupat mo. Bilisan mo. Yan ang malimit kong naririnig na sigaw ng namamahala sa amin. Una akong napasok sa pier kung saan dumaong yung sinakyan ko. Naging kargador ako. Minsan, naiisip ko nga na mas mahirap pa pala yung napasok kong trabaho kesa doon sa amin. Pero nagtiis ako dahil ginusto ko naman iyon. At saka wala naman akong ibang iisipin kundi ang sarili ko. Di katulad ng naandun ako sa amin na lahat na lang yata ng problema ay naririnig namin magkakapatid. Na lahat na lang ng problema ay talaga namang nararamdaman namin. Na para bang kami ang tagasalo. Tapos, mag-aaway pa yung mga magulang namin sa aming harapan mismo na hindi lamang palitan ng mga masasama at maaanghang na salita. Malimit kasi ay nauuwi iyon sa sakitan na kapag umaawat kami at nakikialam ay kami pa ang siyang napagbubuntunan at nasasaktan. Buknoy, bilisan mong kumain para naman makarami ka. Sabi sa akin ng mukhang bakulaw naming bisor. Kahit GC ang dapat na palayaw ko, ay pilit nila akong binigyan ng bago. At masaya sila na tawagin akong Buknoy. Hindi ko alam kung bakit mainit ang dugo sa akin nung pangit na bisor namin. Pero kahit paano ay malaki pa rin ang pasasalamat ko sa kanya. Dahil siya ang pinagdesisyon ng may-ari kung pagtatrabahuin ba ako o hindi. At kahit mali-mali ang sagot ko sa kanyang mga tanong dahil sa kinakabahan ako pagkat yun ang una kong beses na masalang sa ganon, ay tinanggap niya pa rin ako at binigyan ng pagkakataong makapagtrabaho. Sa mahigit isang buwan kong pagtatrabaho doon ay nasanay na rin ako. Hanggang sa inirekomenda ako ni Bakulaw na maging porter na sa pier. Inilipat niya ako kaya nagkaroon ako ng uniforme at mas lumaki ang sahod ko. Hindi katulad nung una na para lang akong saling pusa. Nung pagkakataon na yon ay masasabi ko isa na talaga akong ganap na kargador. Ako lang ang tumatawag sa kanya ng Bakulaw at sa sarili ko lang yon. Hindi ko iyon ipinaparinig sa iba. Marami sa mga kasama ko ay mataas ang pagrespeto nila dito. Ewan ko kung bakit. Minsan, pagkatapos ng trabaho, ay isinama niya ako sa pinupunta nila. Marami kami noon. Isa lang iyong karinderya pero nagbibenta sila doon ng alak. At ang dahilan kung bakit sila nawiwili doon ay dahil sa masarap na mga pulutan at higit sa lahat dahil sa magagandang mga tindera at servidora. Pero si Bakulaw hindi sumasali pagdating sa mga babae. Nanatawa pa nga ako dahil naisip ko na may pagkapihikan pala yung loko kahit na pangit. Pero sabi ng isa kong kasama, may pamilya na raw ito.
At loyal lang daw talaga sa asawa at anak. Napangisi ako sa aking kausap at naipulalas ko na baka maganda yung napangasawa. Kung kaya takot na maiwanan dahil alam niyang hindi na siya makakakuha ng ganun uli. Nangiti yung katrabaho ko sa akin. Sabay senyas na huwag daw akong maingay. Si Bakulaw ang mag-isang umu-order. Siya ang nasusunod. Basta kami, kung ano ang ilapag sa mesa ay iinumin at kakainin namin. Pero ang bagan yon, ibig sabihin, kung magkano ang lahat ng nagastos namin, ay paghahati-hatian namin lahat sa uli. Kaya naiinis talaga ako sa ugali ni Bakulaw. Dahil lahat naman kami ay magbabayad pero siya lang ang parang may karapatang pumili at umorder. Yung mga kasama ko naman, sunod-sunuran lang din dito. Mga sipsip, naisip ko. Hanggang sa naudlot yung pagmumuni-muni ko nang isa-isa nang inilalapag sa mesa yung mga in-order ni Bakulaw. At natuwa ako sa aking mga nakita dahil sa wakas ay makakatikim na rin ako ng masarap. Maraming in-order si Bakulaw na pulutan. May fried iti, ginilaw na tangiki at bopis. At marami ang bawat klase. Tapos ay kanin din. At bigla ito nagsalita. Oh, kumain na yung gustong kumain bago tayo uminom. Kaya kumain na rin muna ako. Kasama ng mga katrabaho ko. Pero si Bakulaw ay hindi kumain. Ngingiti-ngiti lang ito na nakatingin sa amin habang naninigarilyo. Na nagbiro pa na masaya na daw siyang makita kaming kumakain. Pagkatapos naming kumain ay marami pang natira sa mga ulam na una niyang in-order. Kaya yun na rin ang naging pulutan namin. Pero dahil sa busog na, kung kaya wala nang umabuso pagdating sa pulutan. Pero nung patapos na kami, ay isa-isang dumating yung mga malalaking mangkok na may lamang bulalo at papaitan. At malaking bias talaga iyon ng baka. May laman ang mga buto at marami ding karne. Magandang panghulas iyon, naisip ko. Noon lang ako nakatikim ng mga ganong luto. Nang tapos na kami, ay isa-isa na silang nagbigay kay Bakulaw ng kanilang mga ambag. Pero napansin ko na karamihan sa kanila ay 150 lang ang iniaabot. Nasa tansya ko ay kulang na kulang iyon sa mga nainom naming alak at kinain. At kusa nila iyong ibinibigay kay Bakulaw na hindi naman din ito nagre-reklamo. Na hindi pala iyon persahan tulad ng iniisip ko. Nahiya ako. Kaya 200 ang ibinigay ko sa kanya. Pero bigla itong nagalit. Masyado raw akong mayabang o binata. At ibinalik niya sa akin lahat iyon. Di daw niya kailangan ang pera ko. Kaya sa halip na magpasalamat ako sa kanya, sa inis ko, ay akin na lang itong tinalikuran. Nang nasa may kalsada na ako, ay bigla ako nakarinig ng mga boses na nagtatawanan. Paglingon ko, ay nakita ko yung mga nagtatrabaho doon sa karinderya. At naroon din yung isang tindera na nakatawag talaga ng atensyon ko. Gusto ko sanang lumapit para makilala siya pero kinabahan talaga ako. Nahiya akong bigla at natorpe. Maya-maya
ay narinig ko na yung boses ni Bakulaw na umuubo at bigla pang dumura. Paglingon ko ay nakatingin na ito sa akin habang umihit-hit ng kanyang sigarilyo. Sabay tinanong ako kung bakit pa raw ako nandun at ano raw ang tinitingin-tingin ko. Sabay napatingin din siya sa grupo ng mga babae at bigla itong natawa. Anak ng tupa, bata, mukhang umiibig ka na. Sabi niya sa akin na may halo talaga ng pambubusga. At bigla itong sumigaw na kanyang tinawag yung mga babae at ipapakilala lang daw niya yung kanyang pamangkin. Biglang nanlaki yung mga mata ko. Anak ng putya, sabi ko. Ginawa pa akong pamangkin na parang gusto pa akong gamitin para sabihin na maganda ang lahi niya. Dahil hindi naman po sa pagyayabang, may itsura naman po talaga kaming magkakapatid. Dahil maganda po talaga si nanay at may itsura din po ang tatay namin. At nakita kong lumapit naman sa kanya yung mga babae at masayang bumati pa. Kaya tinawag niya ako at kinawayan. Sabay sabi na ito yung pamangkin ko. Mabait yan at masipag. Pinagka-aral yan sa kolehiyo ng kapatid ko pero mas pinili magtrabaho dito sa akin. Dahil gusto raw niyang maranasan yung hirap. Sawa na kasi sa kalangyan. Dagdag pa nito. Bigla naman ako napalunok ng laway. Parang gusto kong lumubog sa kinatatayuan ko. Parang sa halip na matuwa ako at magmalaki, ay parang nanliit ako noong mga sandaling iyon. Ibang klase din pala ako itong si Bakulaw. Magaling pala bumuladas at may pagka-signal number 3 kapag bumanat. At isa-isa nang inilahat ng mga babae ang kanilang mga palad sa akin at nagpakilala. Pero parang bumagal yung buong paligid nang makadaupang palad ko na si Josie. Parang naramdaman ko na may kung anong kuryente na biglang dumaloy sa aking katawan nang maramdaman ko yung malambot niyang palad. At para akong nahubuan nang bigla itong umiti. Kaya wala sa sariling napahawak yung isang kamay ko sa aking pantalon. Hindi ko alam kung anong itsura ko noong mga oras na iyon. Pero sigurado akong hindi maganda. Dahil naramdaman kong nangapal yung magkabila akong pisngi. Hiyang-hiya talaga ako. Sabay bigla na namang tumirada si Bakulaw at sinabi sa kanila na pagpasensya na lang daw yung kanyang pamangkin. Dahil hindi sanay makiharap sa mga tao, lalo na pagdating sa mga babae. Dahil puro aral lang ang inaatupag. Na lagi lang daw ako nakakulong sa kwarto at mga libro lang ang laging inahawakan. Napayuko na lang ako. Pero sinimplihan ako ni Bakulaw. Siniko niya ako sa tagiliran. Kung kaya iniangat kong muli yung aking ulo at umarap sa kanila. Pero di ko talaga magawang tumingin kay Josie kaya pinawi ko kaagad. At nagulat ako nang bigla itong magsalita at sinabing kahit libro lang daw ang madalas kong hinahawakan, ay halata naman daw na masipag ako dahil umano sa gaspang ng aking kamay. Sabay salupa agad si Bakulaw at sinabing mahilig din daw ako magkarpintero dahil libangan ko ang pagpaparniture. At nagmayabang pa ito na kumpleto daw ako ng mga kasangkapan, na nagbanggit pa talaga siya ng mga kagamitan para lang suportahan yung sinasabi niya at hindi siya mahalatang nagsisinungaling lang. At matapos iyon
ay nagpaalam na rin siya. Sinabing kailangan na naming umuwi dahil maaga pa ang pasok namin sa kinabukasan. Simula noon, tuwing pupunta sila dun sa karinderya, ay lagi na akong isinasama ni Bakulaw. Kaya lagi na rin kami nakikita ni Josie. At sa madalas namin pagpunta doon, ay nabibigyan din ako ng pagkakataon na makausap si Josie. Hanggang sa binibigyan na nila kami ng tsansa na makapagsarilinan dahil na rin sa tulong ni Bakulaw at ng mga katrabaho ko. At ganun din naman yung mga kasama ni Josie. Boto naman sila sa amin. At nung huli nga, ay sila na mismo ang gumagawa ng paraan. At para bang pinagsasabong na nila kami. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nakilala namin ang isa't isa. At sa seryoso kong panunuyo sa kanya, ay nagkamabutihan kami. At sinagot na rin niya ako. Makaraan ng ilan pang buwan, ay nagpasya na kami magsama. Dahil nagbunga yung pagmamahalan namin. Maagang naulila si Josie sa kanyang mga magulang. Lumaki siya sa kanyang lola. Pero dinapuan din ito ng malubhang karamdaman. Kinukuha sana siya ng kapatid ng nanay niya pero alam niya na kahit noon pa man ay hindi maganda ang relasyon nilang dalawa. Kaya mas ginusto pa niya magtrabaho at mag-stay in. Dahil alam niyang aalilain lang siya ng kanyang tiyahin at ng mga anak nito. Kaya nang magpasya kami magsama ni Josie, ay iminungkahi niya sa akin na doon na kami tumira sa dating bahay ng lola niya. Pero malayo iyon sa aming pinagtatrabahuan. Kaya napagkasunduan namin na ako na lang muna ang magtatrabaho at mananatili na lang muna siya sa bahay. Lalo na at nagdadalang tao na siya. Pumayag naman siya na lingguan akong umuwi. Kaya isang araw ay pinuntahan namin yung sinasabi niyang bahay ng lola niya. Pagbaba namin mula sa tricycle, ay sinalubong kaagad kami ng isang hindi magandang pagbati. Sabi nung babae kay Josie, hindi na raw dapat siya bumalik sa kanilang lugar. Bagay na ipinagtaka ko naman kung bakit niya yun nasabi sa asawa ko. Nagmamadali ang mga ito at halatang nag-alsabalutan. Hinawakan ni Josie yung isang kong kamay at niyaya na akong maglakad. Tinitigan niya ako na para bang sinasabi na wag ko na lang intindihin yung narinig ko na sinabi ng babae. Ilang minuto din kami naglakad bago narating yung bahay ng lola niya. Maliit lamang iyon at lumang-luma na. May 2 taon na rin kasi iyong hindi natitirahan. Kaya mukha na yung barong-barong. Nagpahinga muna kaming dalawa. Medyo napagod din kasi kami sa biyahe. Habang nagpapadingas ako, ay narinig kong sinabi ni Josie na bukas na lang ako magsimulang gumawa para kumpunihin yung bahay. Hindi naman daw kailangang pagandahin pa, sabi pa ni Josie. Ang mahalaga lang naman daw ay may matuluyan at matulugan kami. At nawalang bigla ang pagod ko dahil naramdaman ko yung maigpit ng yakap. Mabait at malambing na babae si Josie. Idagdag pa na napakaganda nito. Nang mga 4:00 na ng hapon, ay napansin ko wala nang lamang petrolyo yung mga lampara. Hindi pa pala kasi sila nakakabitan ng kuryente dahil na rin sa wala naman silang pampakabit noon. At iyon ang napagkasunduan namin na unang pag-iipunan. Nagpaalam ako kay Josie na pupunta muna ng tindahan upang bumili ng petrolyo. Pagdating ko doon sa malit na tindahan, ay may naabutan ako ilang mga kalalakihan na nakaupo. Na nang mapansin nila ako, ay bigla silang tumigil sa pagkukwentuhan.
at napatingin lahat sa akin. Kung kaya medyo nailang naman ako. At kinabahan din akong bigla dahil sa paraan ng pagkakatitig nila. Iniiwas ko na lang yung aking tingin at itinoon sa lupa. Tsaka ako umakbang papunta sa harapan ng tindahan. At nang makaharap ko na yung matandang babae na may-ari ng tindahan, ay panay ang senyas nito at panay din ang kanyang iling na hindi ko naman maintindihan yung ibig niyang sabihin. Pero isa ang nasisiguro ko, hindi maganda ang ipinapahiwatig noon, na para niya akong pinagmamadali at pinapaalis na. Kaya matapos niyang maiabot sa akin yung binibili ko, ay umalis na kagad ako. At walang lingon-lingon ko nang nilisan yung tindahan. Naramdam ko, nakatingin pa rin sa akin yung mga naroon. Pagdating ko sa bahay, ay hindi ko na lang yung binanggit kay Josie. Dahil ayaw ko siyang mag-alala. Nilagyan ko ng petrolyo yung mga lampara. At dahil sa paggabi na, ay sinindihan ko ng isa-isa. Habang si Josie naman ay abalang-abala na inilalagay sa lumang tukador yung mga damit namin. Nung mga oras na yon, ay hindi ko maramdaman yung ipayong saya. Samantalang iyon yung pangarap naming dalawa. Sa halip, ang nararamdaman ko ay ang matinding pag-aalala. Panay ang sulyap ko kay Josie. Mahal na mahal ko yung aking asawa at yung magiging anak namin. Ang bigla na lang may narinig kami mga yabag na tila ba may tumatakbo sa labas. Bigla akong kinabahan. Sumilip ako pero wala naman akong nakita. Hanggang sa narinig ko yung pagtunog ng mga dahon na para bang hinihipan ng malakas na hangin. Tapos may biglang kumalabog doon sa may bubong. Dinampot ko yung putol na itak na naroon sa may lutuan at nilapitan ko si Josie. Hinawakan ko siya sa isang kamay at pinatayo. Nagpunta kami sa isang sulok. Tinanong niya ako kung ano ang nangyayari. Tumingin ako sa kanya na hindi ko alam kung ano ang aking isasagot. Hanggang sa narinig ko, tinutuklap na ang isang bahagi ng bubong. Nakakita din kami ng dalawang mapupulang mga mata sa harapan ng lababo. Humahangos pa iyon na para bang isang mabangis na hayop. Sa totoo lang, lumaki din naman ako sa probinsya pero noon pa lang talaga ako nakaranas ng ganon. Maya-maya pa ay may nagpipilit ng makapasok sa may pinto na para bang gusto na talaga nila yung gibahin. Di ko alam kung ano nang gagawin namin. Pero isa lang ang nasa isip ko. Ipaglalaban ko talaga ng patayan yung aking mag-ina. At bigla na lang nawasa yung isang bahagi ng saig na kawayan. At nakita namin ni Josie ang mga kamay na may mahabang mga buko na biglang lumusot doon. At dahan-dahan na yung pumasok. Nagulat ako pagkat ito yung matandang babae na nasa may tindahan. Ang haba ng buhok nito na halos sumait na talaga sa sahig at ang pula ng kanyang mga mata na nagliliwanag sa maputla niyang mukha. Ang tutulis din ng kanyang mga ngipin. Inawi ko si Josie papunta sa aking likuran. Iniangat ko yung aking hawak. Nakita ko, napatingin doon yung matanda at pagkatapos ay biglang nangitim. Sinabi niya sa akin na si Josie lang naman ang kanilang pakay. Kaya maaari na raw akong umalis. Naramdaman ko nanginginig na rin sa takot noon si Josie. Napaluha na rin ako.
dahil hindi ko talaga naisip na mangyayari ang ganun sa amin. Nawala rin palang kamalay-malay si Josie na ganun na ang nangyari sa kanilang lugar. Sinabi ko sa matanda na kung maaari ay hayaan na lang kami. Nakiusap ako, pero tinitigan ako nito ng masama at nawalang bigla ang ngiti nito sa kanyang mga labi. Huwag ko na raw sayangin yung magandang pagkakataon na ibinibigay niya sa akin. Malaya na raw akong makakaalis. Yumakap sa akin ng mahigpit si Josie at narinig ko yung kanyang pag-iyak. Dahan-dahan nang lumapit sa amin yung matanda. Kahit umiiyak ay nakiusap rin si Josie sa matanda na kanya pang binanggit ang pangalan nito. Pero parang wala itong narinig at sinabing gustong-gusto niya si Josie para sa kanyang anak. At alam naman daw ni Josie na matagal na itong may pagtingin sa kanya. Pero panay ang pag-iling ni Josie at paulit-ulit na sinabing hindi niya alam. Wala daw siyang alam sa mga sinasabi nito. At muli niya ito pinakiusapan na palayain na kami at hayaang makaalis. Pero nagalit yung matanda at mabilis na iniangat yung kanyang mga kamay. Kaya wala na akong nagawa pa kundi protektahan yung aming mga sarili. Sinalubong ko iyon ng hawak kong itak. At kahit putol ito at kinakalawang, kahit paano ay mayroon pa naman itong talim. Pero parang wala yung naidulot na pinsala sa matanda na kanya lang iyong binaliwala. At naramdaman ko na lang yung isang kamay nito sa aking balikat. At sa isang iglap ay natagpuan ko na lang yung aking sarili na namimilipit na sa sahig matapos ako nitong itapon. At nawasak na ng tuluyan yung pinto. Tumambad sa amin ang dalawa pang aswang. Namumukhaan ko sila. Naroon din ang mga ito sa may tindahan nung ako ay bumili. Humingi sa akin ng tulong si Josie pero nilapitan ako ng dalawa. Maya-maya pa ay may sumulpot pang isa sa aking likuran. At bigla na lang napasigaw ng ubod lakas si Josie na halos malagutan ito ng kanyang hininga nang may tuputin yung matanda mula sa kanya. At ang sapilitan ng makuha ay inangat pa niya iyon. At nagsigawan yung mga kasama nito na para bang nagwagi sila sa laban. At mas nakakagimbal ang sunod na nangyari. Takam na isinubo yun ng matanda na matapos gawin niyon ay kanya pang tinilaan yung mga daliri. Hinawakan ako sa magkabilang kamay nung dalawang aswang at pumunta sa aking harapan yung isa. Nakita kong humanda na ito para ako ay sakyo din. Pero nang gagawin na niya iyon ay bigla siyang pinigilan ng matanda at sinabing si Josie na ang kanilang pakay. Kaya hayaan na raw ako. Nakita kong duguan si Josie at mapungay na ang kanyang mga mata. Isinampay siya sa balikat ng isa na hinala ko ay inyong sinasabing anak ng matanda. Kahit nangihina ay pilit na iniaabot ni Josie ang kanyang kamay sa akin. At narinig ko pang nagsalita yung matanda at sinabing ang sarap daw nung anak ko. Nagsisigaw ako at nagwala. Nang papalabas na sila sa pinto ay bigla na lang akong may naramdamang matigas na bagay na tumama sa likurang bahagi ng ulo ko at bigla nang nagdilim ang lahat. Nang magkamalay ako ay nasa gilid na ako ng daan at tirik na ang araw. Di ko alam kung saan na ako naroon nang ako'y magising.
Nang makakita ako ng tao, ay nagtanong ako ng direksyon. At iisang direksyon na itinuturo nila sa akin. At iyon ay ang papalabas na papunta sa malaking kalsada. Gumawa ako ng paraan para makarating sa pier. Inapalan ko ang aking muka. Nang makarating ako doon, ay hindi nila ako makausap ng matino. Para akong nawala sa aking sarili. Para akong masisiraan ng ulo. Isang tao lang ang gusto kong makausap. Si Bakulaw. At nang makaharap ko ito, ay dito ko na sinabi ang lahat ng nangyari. Hindi siya nakakibo. Pero nakita ko ang matinding galit sa kanya. Naalaman ko rin na kaya pala gano'n ang paraan ng pagtrato niya sa akin ay dahil sa kanyang anak. Naaalala niya pala ito at kanya raw iyong nakikita sa akin. Dahil katulad ko ay naglayas din daw ito sa kanila. Nag-iisa nila itong anak. At mula noon ay hindi na nila ito nakita. Hindi rin ito nagparamdam. Hanggang isa sa naging tauhan niya noon ang nagsabing wala na ito. Pinatay umano ng mga aswang na inihanda sa kanilang pista. Kaya gusto sana ni Bakulaw na sugurin yung mga aswang na pumatay sa anak ko at tumangay kay Josie. Pero mas minabuti ko na wag na lang. Dahil nakita ko kung ano ang tunay nilang kakayahan. Nakita ko kung ano ang kaya nilang gawin na marahil ay hindi nalalaman ni Tatay Perdi. Yan ang kasi ang tawag ko sa kanya ngayon. Dahil nalaman kong mabait naman pala talaga ito at matinong tao. Istrikto lang siya pagdating sa trabaho pero maaasahan at totoong may malasakit. Kaya hindi ako pumayag sa gusto nitong mangyari dahil sigurado akong mapapahamak lang kami at ayokong pati sila ay madamay na sa palagay ko ay ikatutuwa pa nga ng mga aswang kapag kami ay tumayo at sumugo doon. Matagal pa kami nagsama ni Tatay Perdi at ilang beses na rin ako nakapagbakasyon sa amin. Hindi na rin ako nag-asawa pang muli dahil hindi ko magawang kalimutan ang maganda at malambing kong si Josie at lalong-lalo na yung magiging anak sana namin. Pero baka pag alam kong malapit na akong mamatay ay sumugod ako doon sa lugar ng mga aswang. Doon ako magpapatiwakal na kasama sila. Talagang idadamay ko sila. Gusto ko lang po ibahagi yung naging karanasan ng tatay ko nung siya ay binata pa. Sa probinsya po kasi siya ipinanganak at lumaki. Kaya may mga nakakatakot siyang karanasan na madalas niyang ikinukwento sa amin noon. Ayon sa kanya, 13 taon pa lamang siya nang unang makaranas ng nakakatakot na pangyayari sa kanyang buhay. Isang hapon niyon, nang kasalukuyan nilang pinapainom ng kanyang kapatid ang alaga nilang kalabaw para pagkatapos ay kanila na itong isusuga. Tag-isa sila ng kalabaw na pinapainom nung oras na iyon. Habang nakasakay sila ay matyaga silang naghintay na makatapos ang kanilang mga alaga sa pag-inom doon sa batis. Pero habang naghihintay ay may namataan silang isang matandang babae na mabilis na nagpapalipat-lipat sa mga puno. Na nang mapansin sila nito ay biglang huminto at tinitigan sila ng napakadalim. Sabay nakita pa nilang
inilabas nito ang kanyang tila na para bang ipinapakita talaga sa kanila na natatakam ito. Pagkatapos ay ngumiti na nakakainsulto. Mahaba ang buhok nito na nakabuwagag, na nakita nilang tila mayroon iyong buhay na siyang tumutulong sa kanya para mabilis na makapagpalipat-lipat. Nung una nga nilang mapansin iyon, ay hindi pa sila makapaniwala na iyon ay isang tao. Ang buong akala nilang magkapatid, iyon ay isang unggoy. Kahit pa nga wala namang unggoy sa lugar nila. Pero iyon kasi ang unang pumasok sa kanilang isipan, na may kakayahang magpalipat-lipat ng ganong kabilis sa mga puno. Sa takot nilang magkapatid ay kanila nang hinampas ang alagang mga kalabaw, dahilan para tumakbo ang mga ito. Nang kanilang lingunin ang matandang babae, ay nakita nilang nanatili lang naman itong nandoon sa puno at hindi naman na sila sinundan pa. Minsan naman ay nagkayayaan silang magkakaibigan na maligo sa dagat. May kalayuan ang pupunta nilang iyon. Bali 7 silang lahat, pagkukwento ni tatay. 4 silang mga lalaki at 3 ang kaibigan nilang babae. Sakay ng pampasaherong jeep ay maaga nilang narating yung kanilang destinasyon, pagkat sinikap talaga nilang maabutan yung first trip. Na maaga pa ay nag-aabang na sila doon sa may kalsada. Nang naroon na sila, ay kanila nang sinamantala ang pagkakataon. Wala silang sinayang na anumang sandali. Pagkalapag ng kanilang mga dala, ay lumusong na kagad sila sa tubig. Ang bahaging iyon ng dalampasigan ay bukas para sa lahat. Walang sino man ang nagmamay-ari noon. Pero noong mga oras na iyon, ay nataon namang sila lang ang naroon na naliligo. Mahirap din kasing sadyain ang lugar na iyon dahil nga sa malayo. Idagdag pa na bibihira pa lamang noon ang mga bumabiyahing sasakyan. At karamihan ng tao noong mga panahon na iyon ay subsub talaga sa trabaho. Halos walang panahon para sa mga ganong uri ng aktibidad, na kung gawin man nila ang gayon ay talagang bibihira. Naging masaya naman ang kanilang ginawang paliligo. Parang ayaw ng araw nilang matapos pa yung sandaling iyon, dahil minsan lang kung sila ay makapamasyal na magkakasama. Ang problema ay masyado silang nawili sa kanilang paliligo, na pati ang huling biyahe ay kanila nang nakaligtaan. Kaya nagkasundo sila na maglalakad na lang pauwi. Malayo iyon, pero kahit paano ay mababawasan ang layo kung sa bundok sila daraan. Kaya kanilang sinulit ang pagpunta roon at sinamantala talaga ang pagkakataon na mag-aalas 5 na nang magpasya sila na umuwi. Mula doon sa kanilang pinaliguang baybay ay may ilang baryo silang madaraanan. At isa na nga sa mga baryong ito ay yung tinatawag na Santa Barbara. Ang baryo po na ito, sabi ng tatay ko, ay napapabalitang pugat umano ng mga aswang. Pagaman usap-usapan lang naman iyon noong mga panahong iyon. At hindi pa talaga nila
ay kanila na iyong pinag-uusapan sa daan na ginagawa pa nilang katatakutan. Kaya panay ang pakiusap ng mga kaibigan nilang babae na kung maaari ay wag na lang umano nilang pag-usapan pa ang tungkol doon. Dahil sa natatakot sila at kinakabahan, lalo pa nga at unti-unti na noong kumakalat ang dilim. Kanila nang inilabas yung dala nilang mga flashlight na di baterya. Kaya hindi naman naging mahirap para sa kanila ang paglalakad kahit na madilim. Bago sila dumating sa Santa Barbara, ay may isa pang baryo silang madadaanan. Na nang naroon na raw po sila, ay kaagad nilang napansin na saradong-sarado na ang mga kabayan. Wala silang nakitang nakabukas na kahit isang pinto o bintana. At walang nakabukas kahit na isa man lang ilaw. Kaya naisip nila na marahil ay totoo nga talaga ang kumakalat na balita tungkol sa Santa Barbara. Na kaya marahil saradong-sarado na ang mga bahay sa katabing baryo nito ay dahil sa takot ng mga tao. Nang nasa dulong bahagi na sila ng baryong iyon at kanila nang lilisanin, ay bigla na lang silang nagulat nang makakita sila ng tatlong katao na parang nag-aabang doon. Ang mahagip iyon ng kanilang ilaw, na nang mapansin sila ay agad na napalingon ang mga ito. At doon na sila tuluyang natakot, pagkat kitang-kita nila ang nakakatakot na mga mukha nila. Namumutla ang mga ito na nangingitim ang palibot ng kanilang mga mata, na masasabi mo kaagad sa unang pagkakatingin pa lang na hindi sila mga normal at karaniwan, na may kung anong masamang espiritu na lumulukob sa mga ito. At mararamdaman mo kaagad na hindi gagawa ng mabuti. At ang mas ikinagimbal pa lalo nila ay nang umangin na ang mga ito. Kung kaya, nakita talaga nila ang matutulis nilang mga ngipin at pangil. Nasabi pa ng tatay ko, kasabay noon ay yung pagtulo pa ng kanilang malalapot na laway, na kung wala kang kaalam-alam tungkol sa mga ganong pangyayari, ay baka akalain mo lang umanong may diferensya ang mga ito sa kanilang pag-iisip. Dahil doon ay mabilis na silang nanakbo, na yung mga babae nilang kasama ay walang tigil sa kakatiling at sigaw. Nakita pa raw nilang sumunod ang mga ito sa kanila, na habang hinahabol sila ay lumilikha pa ng nakakakilabot na tunog. Tunog na para bang nagtatawag. Nagkapigtas-pigtas ang kanilang mga tsinelas. Kung kaya, kanila na lang iniwan iyon sa daan. Noon kasi ay lubang napakahalaga ng tsinelas, na dahil pa nga sa hirap ng buhay doon sa kanila, ang iba ay hindi makabili. Kaya yung ibang mapalad na mayroong tsinelas ay iniingatang talaga. Hanggat pwede pang gamitin ay hindi talaga itinatapon. Kahit pigtal na nga kung minsan ay talagang ginagawan pa rin ng paraan para may magamit lang. Pero nung sandaling iyon ay binaliwala na lang nilang lahat iyon. Di na nila inisip pa ang tungkol doon. Kanila nang iniwan sa daan ang mga tsinelas. Lalo pa nga at nakakasagabal ito sa ginagawa nilang pagtakbo. Sabi ni tatay, pagtawid nila sa isang maliit na tulay
na siyang pinaka-boundary ng dalawang baryo ay nagawa nilang makadampot ng mga bato. Kaya kanilang pinaulanan ng bato ang mga ito, habang yung mga kasama naman nilang babae ay panay ang pagsigaw na humingi ng tulong. At nakita nilang nagdatingan na yung iba pang mga aswang na bunga ng ginawang pagtawag ng tatlo. Pero hindi naman sila tatay nagpadaig sa takot. Hindi sila tumigil sa pagbato sa kanila. Na napansin nilang nag-aatubili ring tumawid sa tulay ang mga aswang. Hanggang sa makakita sila ng mga ilaw at nakarinig ng mga boses. Maya-maya pa ay isang malakas na boses ang kanilang narinig na umailan lang, na binalaan at pinagsabihan ang mga aswang. Nakita nila tatay na isa-isang nagpulasan ang mga iyon. Nasabi pa ng tatay ko ay parang mayroong kasing kakaiba sa boses ng lalaki, na para umano may kapangyarihan yon, na sa pakiramdam pa nga niya noon ng kanya iyong marinig ay kahit sino ay kaya umano nitong mapasunod at tiyak na matatakot talaga. Nang kanila na itong makaharap ay sinabi nito kanila tatay na ligtas na umano sila at wala nang dapat pang ipag-alala. Niyaya pa sila nito sa kanyang bahay upang makapagpahinga na muna at makapagkape. Base sa mga taga-roon na kanila nakausap, si Mang Pedring umano ang tinagurian nilang toro ng Santa Barbara. Ipinagmamalaki umano nila ito. Bayani daw kasi ito kung kanilang ituring, dahil sa dami na ng nagawang kabutihan sa kanilang baryo. At ang kumakalat palang balita ay hindi totoo. Hindi palang Santa Barbara ang baryo ng mga aswang, kundi yung katabi nito. Matapos nilang makapagkape sa bahay nila Mang Pedring, ay inihatid pa sila hanggang sa makalabas na sa kanilang baryo. At naging maayos naman ang kanilang naging pag-uwi. Nasabit nila ng payapa ang kanya-kanyang tahanan. Simula noon ay kanila nang iniwasan ang baryo ng Santa Monica, pagkat iyon pala talaga ang totoong baryo na pinamumukaran ng mga aswang at hindi ang Santa Barbara.